Ay, hello guys. Ay, ito na naman tayo. Yan. Magpalit tayo guys ng itong umaga na to, magpalit tayo ng papalitan ko to ng control arm. Both side, dalawa. So, yan guys, tinataas ko na. So, umpisahan ko ng tinanggal ko na yung gulong guys bago ako nag-video. Yan. So, magsimula tayo dyan sa ball joint guys. Tanggalin natin. Yan. Yan ang control arm yung tatanggalin natin dyan guys. Ba't hindi mo ito palit tayo? Actually matagal-tagal tong video na to. Ayan, tinatanggal ko yung sa ball joint. Yan. Tinatanggal ko dyan siya. So guys, matagal-tagal tong video na to pero pinagkakat ko na lang, inedit ko na lang. Tinanggal ko na lang yung ibang yung ibang nakakatagal sa di ba? At least makikita nyo lahat ng guys, ng natin diyan na gagawin talaga natin yung control arm. Ayan. Umpisa na ako magtanggal diyan guys. Pareho bago guys ang ilalagay natin. Kung guys, dapat tatanggalin natin yung brakes niyan. Natin pati diyan sa may strut sa mount, sa strut tanggalin na sana natin yung strut mount, pero hindi na natin tinanggal guys. Inano na lang natin, binaypass na lang natin, hinawa. Inanuhan ko na lang ng paraan kung paano tanggalin guys. Hindi na ako nag-move ng ibang diyan sa parte diyan sa link. Hindi ko na rin tinanggal yung swivel link. Ayun, yung swivel link pala sa taas lang, yun lang tinanggal ko. Yan. So tingnan nyo guys kung paano natin tanggalin, paano natin palitan. Yan. Kanina guys, ang dami kong tatlong nagawa kong sasakyan. Yung iba hindi ko na, kasi pabalik-balik na lang kasi yung mga brakes guys, kasi yung brakes hindi ko na muna ibinidyo. Lagi na lang brakes ang ginagawa natin, 2 araw. Yan. So dyan, control arm. At saka bukas guys may upload ulit tayo. Nagpalit tayo ng injector. Ayan. Yan ang kasama ko guys, si Joey. Yan, si Joey yung kasama ko, yung isa Meksikano yun. Yan, yung isa naman itim. Bali 4 kami ang Pilipino guys. Yan. So ayan guys, minano-mano ko na lang yung dyan, kasi yung bolt kasi na yan guys, nakaharang kasi yung engine, yung transmission nakaharang, kaya hindi mo pwedeng gamitan ng impact. So kailangan mano-mano lang talaga. Yan. Yan, tinanggal ko lang ng mano-mano. Kinukulit pa ako ng isang kasama ko. Hindi niya pinili yan. Maganda po. Yung isang kasama ko guys, yung ginagawa naman doon sa labas, nag-open siya ng valve cover. Pinalitan niya yung gasket, valve cover gasket, at saka spark plug na rin. So, tayo naman, ito ang project natin ngayon. Ito ang ginawa natin control arm. Pag mga ganito kalalaki lang na sasakyan guys, hindi naman siya masyadong mabigat kung gawin. Katulad ng mga truck, kasi yung truck, 2 ang control arm nun upper and lower. So ito guys, lower lang to, kasi caravan tong ginagawa natin guys, van. Yan, natanggalan natin yung bolt, yun yung nilos natin kanina. Yan, kung mapapansin nyo guys, natin, may inedit tayo na iba, dinirect na natin kasi masyado sobra sa 1 oras natin ginawa to guys, itong na to. So ginawa lang na lang natin, pinagkakat na lang natin yung iba, kaya naging na lang, naging 20 minutes ba to, something o 30 minutes. Yan. So ayan guys, kailangan mo pukpukin dyan. Actually martilyo lang dapat, ang maso lang dapat ang gamitin, pero ayaw ko nang may mahit ako, kaya ginamitan ko ng isang maso din. Ayan, binala ko siya. Ayan. So ayan, pinukpok. Kailangan talaga pukpukin yan guys, kasi ball joint niya, ayan, kumalas na Yan. Pero pag kayo niyan guys,
kung mayroon kayong WD-40, sprayhan nyo muna ng WD-40 para lumambot siya, madali siyang makalas. So tayo hindi na natin ginamitan kasi kung hindi natin nadala yung guys, siyempre gagamitin natin ng WD. Yan, kaya hindi na natin ginamitan kasi sinubukan lang natin pukpukin. Yan, kumalas naman kaagad. Kaya hindi na natin kailangan yung WD-40. Yan, iangat ko yung ano guys, yung rotor kasama yung axle para lumuwag yung ano doon sa ano sa control arm. Yan yung tinanggal kong swibar guys. Yan, swibar link. Yung link lang ang tinanggal ko, hindi na yung doon sa swibar talaga. Yan, yun yung swibar link guys, isang pababa. Yan, kita nyo. So yan, natanggal na natin dyan. Yan. Tapos alam niyo guys, pag mga ganyang trabaho guys, malaki ang bayad niyan kung sa labas natin niya maano sa magawa. Yan. Nakita nyo, pinapok. Sandali guys ha. Yan, di ba? Yan, pinagtutukuran ko siya ng ano guys, ng full stand. Yan, stick. So ayan, kailangan nating anuhin yung ano guys. Nainis pa ako dyan guys kasi yung fiber ko, hanap ako ng hanap, hindi ko makita. Ginamit pala ng isang kasama natin na kumuha na lang ako ng iba. Yan. So kinuha pala yung fiber natin. Ayan na guys, oh. Yan, nakatanggal na, di ba? Ayan, ganyan lang yung ano guys. Kailangan medyo may play lang siya ng kunti yung sa may rotor at saka sa ano. Kapag mayroon na, so tanggal na yan. Yan. Ayan, naiwan na yung ano guys, naiwan na yung rubber. Yan, kailangan guys sa ano niyan, sa ulditan niyan, kailangan yung niluwagan ko, kailangan ibaba yan dapat. Pero niluwagan lang natin ng konti guys, hindi na natin tinanggal kasi ibabypass na nga natin. Gawa na natin ang paraan na hindi na tayo magtrabaho ng matagal. Ayan. Yan ang ginagawa ko lagi guys, kapag kaya ko, hindi ko na tinatanggal. So minumove ko na lang. Ayan, ninulugan ko lang yung mga ano. Ayan. Ayan o. So yung iba naman, pinagtatanggal ko yung mga bolt. Pero yung iba hindi na. Ayan. Kita nyo naman guys, kumpleto tayo ng ano guys. Ayun, kasama natin isang item guys. Kasama natin yung item na yun. Yan. So nakita nyo, binabalik ko yung mga bolt. Kasi ayaw kong ano, ayaw ko nang tanggalin siya. Gusto ko nakahangir lang ng konti. Yan, pinagluluwagan. At saka ano guys, pinas forward ko na yung itong time na to dito. Kasi ano, para hindi na nga mahaba masyado. Kaya nagpapas forward na lang tayo. Ayan o. Kasi ganun pa rin ang gagawin natin sa kabila eh. Tanggalin pa rin natin. Ayan o. Pinas forward yun na lang. Kasi masyado nga mahaba. Tapos nangungulit pa yung isang Meksikano kasama nito. Nagkikipag-usap pa. Ayan. Nagkikipag-usap pa sa atin. Nagkikichismis. Yung ginawa naman niya guys, ano yung ginawa niya ngayon doon sa kabila, head gasket. Yung isang kasama nating Meksikano. So ayan, nakapass forward yun guys. Ayan, nangungulit
quality rin tong isang kasama natin Pilipino guys, si William. Ayan din, parang tayo mga king ko dyan kasi pinas forward ko guys. Ayan, ganun din yung ginagawa ko dun sa kabila. Kaya nanggal ko yung yung control arm, pinukuran ko siya ng Pero itong dito sa gitna na stick guys, tinukod ko yan kasi yung bolt na isang bolt dyan sa control arm, sumasabit dyan sa transmission. Kaya hindi ko na lang siya tinanggal kasi pagbalik ko sa bagong control arm. Ayan. So ayan na guys, ibabalik ko na yung bago. Ayan yung bago, ikakabit ko na dyan. Ayan. So ayan guys, ikinabit na natin. Ayan, tingnan nyo. Kung tinanggal ko yung bracket guys, hindi ako mahirapan dyan pero hindi binaypass ko na lang kaya. So ayan, kita nyo guys, ang control arms guys is matagal na trabaho yan. Kung dapat tanggalin mo yung mga rotors tsaka mga dyan, mga yung bolt sa axle, tanggalin mo rin yan sa mga malalaking guys. Pero dyan nga hindi na natin tinanggal. Nakita nyo, wala na tayong tinanggal. Binaypass na lang natin. Baka sabihin ng isa dapat tinanggal, baka sabihin ng iba dapat tinanggal mo yung para hindi ka, dapat tanggalin talaga yan. Pero tayo, hindi natin tinanggal yan guys. Yan. Ayan, tinan mo, nangungulit talaga yung isang kasama ko. Alam mo ba guys, bakit nangungulit yan guys? May yan, may gusto magpatulong yun dun sa niya. Ganyan yan siya eh. Ayan. Yan. Nangungulit Nangungulit ko dyan. Sabi ko, tapos ka na? Ayan. Nagkukulitan kasi kami guys. Kasi para mas maganda yung mawala yung pagod mo. At saka minsan kasi guys, pag may ginagawa ka na medyo mahirap-hirap, dinadaan namin sa biruan para makapag-relax yung isip ba. Ayan. Pero yung guys, yung trabaho na mechanic, yun sinasabi ko nga, parehas lang sa nagluluto ka. Ay pabalik-balik lang naman yung trabaho. Ayan. Katulad yan, control arm, kung hindi mo alam gawin yan, siyempre pagkakalasin mo yan lahat. So tayo, kasi halos araw-araw yan ang ginagawa natin. Ayan. Hindi natin, ginawa na natin para niya. Nilagyan ko na ng bolt guys, yung isang bago. Tinupok na natin. So ayan, pasok na yung bolt dun sa control arm. Ayan. Diba nakita nyo? Kaso lang yung video hindi nakatutok dun, dito nakatutok lang sa kabila. Hindi ko na minove guys kasi hindi ko napansin yan. Yan. So yan, tinaas ko yung guys para yung control arms malagyan ko na ng bolt. Yan. Nagluwag tayo ng frame niyan guys, yung frame sa engine. Linugan natin yan. 2 bolt tinanggal natin sa 2 likod na bolt sa frame niya. Kita nyo yun guys, tinukuran ko lang ng kahoy para lumuwag siya. Yan. Pagkatapos nito guys, i-drive natin, ipakita natin sa inyo kung okay ba yung takbo. Kasi yung guys, kapag nagpalit ka kapag nagpalit ka ng control arm, kailangan ng alignment. So i-drive natin to guys. Hindi na kailangan ng alignment, okay yung niya. Karamihan talaga alignment. May alignment talaga siya, pero hindi na natin in-align guys. Yan, hindi na kasi
May alignment kami dyan guys, yung sa may drive ano namin. Pero hindi na kailangan kasi nung pag-drive ko okay naman siya, straight yung ano, tsaka walang hila. Yung kailangan lang i-align guys kapag nag-drive ka na magpo-pull siya sa right or left. Pag binitawan mo yung monobilan, magpo-pull siya, liliko siya sa right or left. So kailangan ng alignment yun yung ginawa natin. So far wala naman siyang hila, straight yung takbo niya, kaya hindi natin in-align, di ba? So sandali guys Yan, ano na tayo na, nagkabit na rin tayo dyan sa isang control arm guys, yung ditong side na to, yun doon sa kabila, tapos na yun, yung ito na lang. Actually guys, sa mga ganyan na trabaho guys, may hirapan ka talaga kapag hindi ka sanay. Control arm guys, mahirap na trabaho yan, mas maganda pa yung axle. Ayan, kasi umaano yan guys yung rubber niya lumalaban sa'yo kapag ipinapasok mo. Ayan, yung mga rubber niya, yung bushing niya. Pero sa mga marunong na, dinidiskartean kasi kung paano gawin. Ayan. Katulad sa atin guys, medyo sanay na rin tayo. Siya nga pala guys, 10 years na rin ako dyan sa trabaho na yan. Kaya medyo sanay na rin tayo. At saka matagal na rin nga sana ako umalis dyan kung hindi lang kami nagka-sundo ng busing ko. Nagpapasalamat naman tayo guys kahapon. So sa isang taon na to, baling 2 beses na ako niresign guys. Nag-rest na naman tayo kahapon. Kinausap niya ako kahapon. Nakikita na daw yung mga gawa natin, kaya napasalamat tayo sa kay Busing guys. So nag-rest na naman tayo ng sahod. Nagbawas kami ng araw guys, diba sa Sabado dapat may half day kami, so wala na, full din na kaming off sa sa Sabado yung Sunday. Yan. Sa Saturday and Sunday wala tayong pasok guys, pero yun nga, papasalamat tayo kasi niresign rin tayo. So parang tumaas pa rin yung natin. Yan guys, binabalik na natin yung mga bolt niyan guys. Hinigpitan na natin yung mga yan. Yan guys, pagkatapos nito guys, i-drive natin. Pakita natin sa inyo kung ano ang takbutan niya. Yan, yung tayo tapos sa atin yung guys na isang sasakyan, Honda Pilot. Pinalitan ko yung mga spark plugs niya. Spark plugs na naman sa coil. Ay guys, pagkatapos pala yan, may nagawa pa pala akong yung mga wires ng Lincoln. Balik tatlong sasakyan yung nagawa natin. Yan, kalagitnaan natin ginawa. Yan yung pagkatapos niyan, sinunod tayo na Lincoln, pero hindi ko na binigyo guys kasi sa labas kasi ako naggawa, wires lang naman ang mga nun, hindi na pinalitan ng spark plug, yung mga cable wires lang niya, yun ang pinalitan natin. So hindi na natin na video guys, sandali ko lang naman din pinalitan yun. Lincoln yun, Lincoln. Yan. So yan guys, nag-iisip na tayo dyan. At sa mga lahat naman pala natin na mga kaibigan yan na na gustong manood sa natin, kung gustong matuto kahit papaano, kahit kunting kaalaman lang, magtanggal lang ng brakes, ganyan, gulong, change oil, yan, pinapakita natin dyan guys para matuto rin kayo. Kasi guys, dati wala lang tayong alam nito. Dati 10 years na nga tayo dyan sa trabaho na yan.
Ayan. Dati guys, nag-change oil lang ako dito sa shop na to. Yung roll ko lang dyan, change oil lang talaga. Tinuturuan. Bumaha pa nga yung sahig niya kasi nung unang nag-change oil ako, yung pangalawa pa lang change oil, hindi ko naikabit yung ano guys, yung filter. Sus, ang dami. Pagpa-under ko, gumanap yung oil, ubos yung oil. So ayan guys, matagal-tagal na rin tayo dyan sa trabaho na yan. May kaalaman na rin tayo. Kahit anong ipagawa sa atin guys, medyo alam na rin natin. Yan. So naglagay na tayo sa yung pinagyan natin sa sa swivel link. Yung nut niya, binalik natin. Yan. So magkabit na tayo dyan sa ball joint guys na yung sa center niya. Yan. Yan na yan. Pagkatapos yung mga na yan, tapos na tayo. Yan. Kasi bypass nga lang natin at saka tinanggal lang natin yung iba guys. Yung mga napapansin nyo, medyo tinanggal lang natin kasi paras lang naman guys, tatagal lang sa tatagal lang sa time. Yan. Pero yan dyan guys, kung tutusin, tanggal talaga yung yung sinabi ko sa inyo, yung mga rotor na yan, at saka ikakalas yan sa itong tanggalin dapat yan mga rotor. So ang ginawa na lang natin guys, yung lumang nut, so yun ang binalik natin, tapos nilagyan natin ng Loctite. Alam niyo yung Loctite guys, kapag nilagyan mo ng Loctite guys, inispray mo pinatakan mo siya ng Loctite, tapos maghigpit ka, so magdadry yun sa guys, hindi na matatanggal yun kasi nasa bolt na yun. Yan, naka-Loctite na yun guys, inilagyan natin ng Loctite yan. Hindi ko pala nakapakita sa inyo yun. Yung kulay ng Loctite guys is blue or red. Yan, ilagay mo lang sa bolt yun kapag parang pinaka niya yung guys, parang pinaka lock, kasi Loctite nga kapag nag-dry yun, nagla-lock na yun siya, hindi na yun hindi na yun matatanggal man sa pagtanggal mo, pero matigas kasi naka-Loctite siya. Ayan. So ayan guys, tapos na tayo dyan naghigpit. Yan. Yan. Kita nyo yung higpit ko guys, yung mukha ko nagka na. Baliktad na yung mukha ko. Yan, tinanggalan natin yung guys, kasi nailagay na natin yung yung isang bolt dyan. Yan. So double check na lang tayo dyan guys. Sa mga lahat pala ng kaibigan natin dyan na nanonood, please subscribe naman my channel, support my channel. So yan guys, si busing guys, yan ang busing ko, isang Ilocano yan guys, na napakayaman yung busing ko guys. Tingnan niyo naman yung toolbox niya. Dalawa yung toolbox niya guys, yung nasa gray. Yung isa doon malaki, ganyan ito guys. Alam niyo ba yung yung toolbox na yung guys kung magkano? 60,000 yan dito sa dito sa US, 60,000. So isipin niyo naman ang 60, tapos dalawang ganyan. Isipin niyo naman guys ang 60,000 kung magkano. Yung toolbox lang yan guys So ang 60,000 guys is yan? 3 million sa atin yan. Sa Pilipinas yan. Yung toolbox na yan, yung dilaw. Tapos may isa pa doon, ganyan din kalaki, bali dalawa yung toolbox niya. Puro puno na nga. Kung gano'n kamahal yung toolbox guys, mas mahal yung laman yan dyan sa loob niyan. Kasi mga scanner niyan guys ang mamahal. Marami siyang mga gamit yan, kompleto. Kahit anong gamit guys, mayroon dyan. Kahit anong gawin namin, mayroon dyan.
bukod sa amin, kasi kailangan kami, may mga sarili din kami, hindi pwedeng wala kaming sarili na sa amin. So ayan guys, nagkabit na tayo ng ng gulong. Ito, pagkatapos niyan, i-drive na natin. I-drive na natin. So balikan natin yung mga toolbox guys. Kami may isang mga toolbox. Actually, dalawa ang toolbox ko diyan guys. May isa ako dun sa pula at saka blue. Yung sa akin. Puro mga sa akin na yun guys, kasi inuhulog-hulugan ko yan. Pati yung mga gamit natin. Yan. Kompleto rin tayo ng gamit guys. Yan. So ayan, nagkakabit na tayo guys. Pagkatapos nyan, i-drive na natin. Ayan guys, Dodge Caravan yan. Yung sasakyan na yan. So tingnan nyo naman guys, yung natin, kailangan may gloves tayo lagi. Hindi tayo pwedeng magtrabaho ng walang gloves. Yan. Kasi ayaw nila ng gloves. Ayan. Basta tayo. So ayan guys, please subscribe naman my channel. Ayan, sinabi ko dyan, i-drive na natin. So nagpapalit lang tayo ng gloves para malis. Kaya guys, nagtataka yung iba. Sabi ng iba, sabi ko, tatanong anong trabaho natin. Sabi ko, mechanic tayo. Tapos titignan nila yung kamay. Sabi niya, makalyo na yung kamay mo. Pagtingin nila sa kamay natin guys, walang kalyo-kalyo kahit konti. Ayan, parang hindi tayo nagtatrabaho sa shop. Yan, at saka walang dumi kasi yung dumi man lang nasa braso. At saka pag nag-uniform tayo, hindi naman tayo madudumihan kasi mahaba yung ng uniform natin. Tapos dyan, hindi na tayo dito. Ayan guys, drive na tayo. Pakita na sa inyo ang takbuhan. Tapos na tayo. Pakita na din sa inyo kung okay ba yung takbo. Kung hindi na ba kailangan ng alignment. Makikita naman sa sa takbo guys. Ayan. So ayan, nag-back up na ako dyan. Nagdandahan kasi tayo guys, kasi daming sasakyan yan dyan. Buti kung hindi mga bago yung iba, di ba? Yan. So ayan guys, bago tayo alis, siyempre mag-pray muna tayo, mag-seatbelt. Ganyan naman tayo pag nag-drive, kailangan may pray muna. Yan. So ayan guys, ready to drive na. Yan, pakita na natin kung okay na ba yung nagawa natin. Yan yung likod ng van guys. Yan. Kasi kami guys, kung sino mag-aayos, siya mag-drive, siya mag-test drive. Kasi siyempre, ikaw nagawa. So, ikaw malalaman mo kung okay na o hindi. Kasi kung baka yung iba ang mag-drive, sabihin na okay na, tapos hindi naman pala okay, masisira ka. So, kaya ikaw talaga mag-drive. Ikaw mag-test drive. So, yan. Hinataw ka agad natin guys, kahit pakurbada yan dyan, hinataw natin kasi sinusubukan natin yung control arm niya kung okay. So tingnan nyo guys, walang hila, okay siya, maganda takbo niya. So pagbalik ko guys, wala na, nirelease ka agad natin yun, nagpapasikat pa kunyari guys. Ayan, nakita nyo, gandang takbo niya. So okay siya guys. Yan. So guys, ayan, naghahabol pa tayo dyan ng kahit 45 lang yung pinatakbo natin ng 60 dyan guys, kasi trinay nga natin. Ayan guys, please subscribe my channel naman. Kung paano naman sa inyo, palambing naman kasi wala pa tayong subscriber. Kunting-kunti lang. Gusto ko naman guys na kahit umabot tayo ng 1,000 guys, please subscribe naman and share and like, comment na rin guys para sagutin natin. Ayan. Thank you guys.